Pinakikinggan ko yung testimony ni Mr. Bernardo, no? Yung former Undersecretary ng DPWH. Puro ito aligasyon. Walang direktang, kaya ako nagtataka rito kay Secretary Remulla na parang nakakahon lahat yung sasabihin niya. Kasi walang lumalabas na parang hearsay lahat. Dahil ang sinabi, anong tawag nito, sila ang binigyan sila, ang kumuha ng pera, ito si Alcantara, siya nag-ipon ng pera, ng advances mula sa mga, anong pangalan nito, sa mga kontraktor, tapos pinadala sa ganito, sa ganyan. Walang direct, even an exchanges of messages or phone calls with this, sino ba mga binanggit niya kahapon? Villanueva, Estrada, Escudero, Bersamin, including Executive Secretary Bersamin, no? At saka sino pa, si Nancy Binay. Lahat ito para sa, kung ikaw ay abogado na nakakaintindi sa batas bilang litigator, bilang isang humaharap sa korte, mapapasura ito. Kasi hearsay wala kang hawak na ebidensya na whether litrato or anong tawag nito or yung actual na ikaw mismo nag-abot. Walang ganun eh. Kaya tapos ang masama lang sapagkat pagkatapos ng sinalsal ito ng mainstream media at pinalalabas na may kasalanan na sila. This is not in defense. No? Ito as an objective observer and a former journalist, ito yung observations ko. You cannot, sana doon, malinaw eh. Sabi niya yung isang undersecretary. Ngayon, yung Olaybar naman, tinanggi niya na nakausap niya at nakipagkita siya rito kay Bernardo. Doon parang hearsay na yan. Ganon din kay Nancy Binay. Sabi niya, dinala sa Quezon City, sa isang bahay sa Quezon City. Taga Makati si Binay, no? So, si Escudero naman, sabi niya, isang, pinadala daw kay Escudero by way of a courier. Hindi naman nila dinala yung courier, yung nagatid. So, lahat ito parang kasama sa isang malaking drama na nagustong i-broadcast ng DOJ o ng kasalukuyang administrasyon. For whatever purpose, hindi ko alam. Meron ba silang gustong pagtakpan? Meron ba silang gustong i-paint na senaryo? I don't know. But it appears, kahit na yung testimony ni Alcantara, pwedeng lusaw kung kasing galing kang abogado ni Bobet Torion o kaya ni Ferdy Topacio o kaya kung sino mang... Kasi pag sanay ka sa korte, batikan ka sa korte, katulad ng mga kilalang abogado, yung isang kasama nyo dyan sa SMNI, si dating legal advisor to the president, no? Yung Bicolano, si attorney, yung kasama ni Hana na nagpo-programa. Panelo po, attorney Panelo. Panelo, oh. Pag yan ang mga abogado mo, ikaw ang abogado ni Escudero, ni Binay, o kung sino man yung pinangalanan, first base pa lang lusaw na yung argumento ni Boying Remulla. Kasi walang pako na nakadiin doon sa kaso. Sa Senate Blue Ribbon Committee, ano bang mga na-discover po ninyo? Itong pinakilala, itong surprise witness nga ni Senator Marcoleta. Matitindi po yung kanyang mga nabanggit doon. Itong si dating Marine ito eh. At aide ni Congressman Zaldico na si Gutesa. Alright. Bago lang ako mag-comment doon sa mga pinasabog na mga impormasyon ni retired Master Sergeant Orly Gutesa, ay gusto ko lang magbigay ng ilang observations dyan sa conduct ng Blue Ribbon Committee sapagkat nasusurpresa rin tayo sa mga turn of events. Unang-una, noong mag-testify at maghayag na si dating Bulacan District Engineer, ngayon
at dating Assistant Regional Director ng Region 4 na si Henry Alcantara, bagamat meron siyang inihanda na sanaysay na kanya sanang babasahin sa harap ng Blue Ribbon Committee, ay pinalitan ito ni Justice Secretary Boying Remulla ng isang prepared sworn statement, no? So unusual, very unusual yan, at saka very unusual na tumatayong abogado ng isang resource person sa Senate hearing ay ang mismong Secretary of Justice, Jade. Opo, nakita niyo po ba talagang may binago, pinalit ho ba talaga yung kanyang salaysay, sinumpaang salaysay? O kasi ang nakahanda na babasahin sana ni D.E. Alcantara ay nasa isang folder, no? Makapal yun. Pagkatapos nung akma na siyang magsisimula, at ito'y nahagip naman ng halos maraming kamera, iba't ibang anggulo, ito ay biglang, o may biglang kinuha sa may likurang bahagi. Dahil magkatabi sila ni Boying Remulla, may inabot sa kanya, pagkatapos binagsak nga doon at mukhang may sinabi na ito basahin mo. Kaya yun nga ang binasa ni Alcantara. Paano yan, Sir Che? Ano magiging implikasyon niyan? Ano magiging dating niyan? Meron bang nakikita po kayong synchronous na strategy o pag-atake sa iilang mga individual o mga senador dito sa kaugnay nga dito sa maanumalyang flood control projects? I don't know kung anong ramification yan, pero ganito rin kasi ang parang naulit na naman kahapon, ano? Nung mag-testify yung dating Undersecretary ng DPWH, Bernardo yata pangalan noon, na biglang imbis na magsimula na ng pagtatanong ang mga mambabatas sa mataas na kapulungan, ay bigla na namang hinhijack ni Secretary Boying Remulla si Bernardo, dinala somewhere else, and then tsaka pa lamang nakabalik. Which was good enough dahil hindi hayatos, nagkaroon ng pagkataon si kinatawan na Marcoleta na iharap sa Blue Ribbon Committee si retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Jade. Opo, ano naman po yung masasabi po ninyo doon sa kanyang naging pasabog kahapon ni Gutesa? I would sum it up in one word. Kumbaga sa floodgate. Para siyang floodgate yung nangyari kahapon. Naalala mo nung kasagsagan ng bagyo at mayroong habagat na nasira, na gumalaw yung mga floodgate ng Bustos Dam, kung kaya talagang inanod at binahan ng gusto ang lalawigan ng Bulacan. Ganon ang pagkakayahambing ko doon sa pangyayari kahapon ng magsalita at buong tapang na hinarap ni Mr. Gutesa ang buong bansa sa pamamagitan ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Jade. Niniwala ho ba kayo, Sir Jay? Totoo yung mga pinagsasabi ni Mr. Gutesa? Alam mo, ako matagal na naging miyembro at kumover ng JUCRA, no? Justice and Court Reporter. Makikita mo yung mga demeanor, yung tindig at itsura ng mga tumitistigo sa korte. Ako rin ay ilang beses na rin naharap mismo sa mga paglilitis at naging testigo sa mga paglilitis. So, I would say with certainty, based on experience, na nasa mga 97% ang credence nung nagsasalita kahapon by the name of Gutesa. Opo. At doon sa mga nabanggit na mga kongresista tulad ni Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Zaldico, sa tingin po ninyo dapat silang ipasama sa investigasyon dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee?
hindi lamang siguro si Mr. Romualdez, si Mr. Ko, at kung sino pang mga contractor o personalities, no? Siguro kung talagang didoso at seryoso ang kasalukuyang Blue Ribbon Committee, dapat siguro ipatawag yung 246 congressman na pumirma doon sa impeachment na sinasabing tumanggap ng 150 million in exchange of the signatures because mukhang doon sa listahan ni Mr. Saldico na ngayon ay kasalukuyang namamahinga sa isang kwarto sa Four Seasons sa Calle de Sevilla 3, Madrid, España, nandoon ang listahan niya na galing din ang perang pinamudmod supposed to be doon sa 246 congressman mula sa pera sa basura, Jade. Opo. Sa tingin po ninyo, Kung seryoso yung Blue Ribbon, ha? Kasi yung dinadahilan ni Mr. Lacson, yung chairman ngayon ng Blue Ribbon, na ito ay parliamentary courtesy tradisyon. Hindi po yan batas, courtesy yan. So, pwedeng i-break because remember, ilang beses nang binrake yan ng Kongreso. I'm referring to both chamber of Congress when they invited and subpoenaed former President Rodrigo Roa Duterte and the incumbent Vice President of the Republic of the Philippines. Do you remember, maalala ng mga tao, na nung sinabina siya ng House Committee on Appropriations na ang chairman mismo ay si Elizalde Co ng Bicol Party List. At ang nag-preside ay si Marikina Congressperson Estela Luz Kimbo, no? They set aside yung tradition na courtesy, parliamentary courtesy or co-equal courtesy sa President and Vice President. So, I find no reason kung talagang didoso unless they are trying to cover up something na isabpina o imbitahan muna, no? Before issuing a subpoena, itong lahat ng sangkot. Mr. Romualdez, the name that cannot be named, finally named yesterday. At ang siguro ang isang observation dyan na Admar Jade, dahil nagsalita na rin si former Speaker Romualdez kagabi, itinatanggi niya na sinasabi niya imposible na madala yung ilang pera o ilang maleta ng basura dyan sa 42 McKinley sapagkat under renovation daw, no? Alam mo naman yung drop-off point, lumabas din sa investigasyon kahapon, ginagawa nga sa mismong gasoline station sa may Fairview, no? So it's not impossible to make an area, a secluded area, well fenced area na hindi nakikita ng mga tao sa loob ng isang under renovation property, no? Ang observation ko lamang dito, Jade, hindi niya tinanggi na siya ang may-ari noong 42 McKinley, no? Pero wala rin siyang pagtatanggi na may dinalang pera doon sa Forbes Park sa isa sa kanyang mga tahanan at hindi rin niya tinanggi sa kanyang pagtanggi kagabi doon sa pagdadala ng pera sa Residencia de Aguado sa Malacanang, sa tapat ng Gate 4 ng Malacanang Palace. So yan ang mga ilang observations natin sa mga pangyayari kahapon kagabi. Kaugnay nga dito sa isang matapang, magiting na pagharap ng isang dating security consultant na bahagi ng siyam na po o mahigit na security company ni Bicol Party List Representative but former Appropriations Committee Chair Elizalde Co. Opo. Jade. Kung sakali mong maimbitahan ito, Sir Jay, itong mga nabanggit na personalidad, sa tingin mo, sisipot sila? Dalawang bagay. Pwedeng hindi sila sumipot
pero hindi sila sumipot sa imbitasyon, they can be issued subpoena. Pag hindi sila sumipot, pwede silang katulad ng ginawa nila kay Pastor Kibuloy, pinadalhan ng pinalabasan ng warrant of arrest, no? Kung magugulitan ninyo yung ginawa ni Senator Risa Ontiveros humingi ng warrant of arrest para sa pagdalo ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senate Committee on Women and Child Welfare, kung ano man yung committee na yon. Opo. Pero kung yung mga nabanggit po ninyo, mga personalidad ay wala na dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa na, may habol pa ba? Kung merong, anong tawag nito, kung merong existing extradition treaty, doon sa mga bansang pinuntahan nila, halimbawa, example lang naman ito, no? Si former senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, nasa Amerika, meron tayong extradition treaty sa Amerika. That's why iniisip nga ng mga, alam mo, yung mga malilikot mag-isip ng mga political scientists, siguro kaya umalis sa Amerika si Saldico at sinubukan niyang pumunta sa France dahil unang-una may extradition sa USA. Ngayon, marami rin tataka bakit nasa Singapore na siya pagkatapos pumunta ng Spain. We can only speculate. Maaring pinabalik siya because my theory, Jade, Admar, ay ayaw ng 246 congressman and former congressman. Kasi yung iba hindi na nakabalik, no? Dahil natalo na sa eleksyon o yung iba nagretiro na. Yung iba naging gobernador, naging mayor. Takot sila na makatestify si Ko sapagkat madadawit sila sa usapin, whether they like it or don't, Jade. Opo. Anong... Hindi ko ikaw, alam mo, Jade, no? Congressman ka, isa ka dun sa pumirma dun sa impeachment in exchange for 150 million, whether in goods or in kind or in cash, no? Kung makagawa ka ng paraan na gagawa ka dahil mahirap na. Imagine mo, halimbawa, congressman ka ng, halimbawa lang ito, kunyari, congressman ka ng Bukidnon, 2nd District. Kunyari, ikaw si John Flores, yung congressman, dating Deputy Speaker. Ngayon, Deputy Speaker dati ni Romualdez, pero hindi pa naman siya napapalitan. At naging malapit ka, plus the fact na yung kumpanya mo ng construction nakakuha rin ng bilyones na ano tawag nito, na flood control construction project. Talagang kikilabutan ka kung sakaling makabalik si Saldico. Opo. Sa tingin po ninyo, Sir Jay, may mapapanagot dito ng mga kongresista? May makukulong bang mga kongresista o mga senador dito sa maanumalyang flood control projects? Mahabang proseso yan. Pero mabuti binanggit mo yan sapagkat kahapon pinakikinggan ko yung testimony ni Mr. Bernardo, no? Yung former undersecretary ng DPWH. Puro ito aligasyon. Walang direktang, kaya ako nagtataka rito kay Secretary Remulla na parang nakakahon lahat yung sasabihin niya. Kasi walang lumalabas na parang hearsay lahat. Dahil ang sinabi, anong tawag nito, yung sila ang binigyan sila, ang kumuha ng pera, ito si Alcantara, siya nag-ipon ng pera, ng advances mula sa mga anong pangalan nito, sa mga kontraktor, tapos pinadala sa ganito, sa ganyan. Walang direct, even an exchanges of messages or phone calls with this, sino ba mga binanggit niya kahapon? Villanueva, Estrada, Escudero, Bersamin, including Executive Secretary Bersamin, no? At saka sino pa, si Nancy Binay. Lahat ito para sa kung ikaw ay abogado na nakakaintindi sa batas bilang litigator, bilang isang humaharap sa korte, mapapasura ito.
Kasi hearsay eh. Wala kang hawak na ebidensya na whether litrato or anong tawag nito or yung actual na ikaw mismo nag-abot. Walang ganun eh. Kaya tapos ang masama lang sapagkat pagkatapos ng sinalsal ito ng mainstream media at pinalalabas na may kasalanan na sila. This is not in defense. No, ito as an objective observer and a former journalist, ito yung observations ko. You cannot, sana doon, malinaw eh. Sabi niya yung isang undersecretary. Ngayon, yung Olaybar naman, tinanggi niya na nakausap niya at nakipagkita siya rito kay Bernardo. Doon parang hearsay na yan. Ganon din kay Nancy Binay. Sabi niya, dinala sa Quezon City, sa isang bahay sa Quezon City. Taga Makati si Binay, no? So, si Escudero naman, sabi niya, isang pinadala daw kay Escudero by way of a courier. Hindi naman nila dinala yung courier, yung naghatid. So, lahat ito parang kasama sa isang malaking drama na nagustong i-broadcast ng DOJ o ng kasalukuyang administrasyon. For whatever purpose, hindi ko alam. Meron ba silang gustong pagtakpan? Meron ba silang gustong i-paint na senaryo? I don't know. But it appears, kahit na yung testimony ni Alcantara, pwedeng lusaw kung kasing galing kang abogado ni Bobet Torion o kaya ni Ferdy Topacio o kaya kung sino mang... Kasi pag sanay ka sa korte, batikan ka sa korte, katulad ng mga kilalang abogado, yung isang kasama nyo dyan sa SMNI, si dating legal advisor to the president, no? Yung Bicolano, si attorney... yung kasama ni Hana na nagpo-programa. Panelo po, Attorney Panelo. Panelo. Oh. Pag yan ang mga abogado mo, ikaw ang abogado ni Escudero, ni Binay, o kung sino man yung pinangalanan. First base pa lang lusaw na yung argumento ni Boying Rimulya. Kasi walang pako na nakadiin doon sa kaso. Opo, huli na lang bago ko ipasok kay partner Admar, Sir Jay. Sa tingin mo sa investigasyon ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ay nakikita na natin ba, malinaw na ba sa atin kung sino yung mga mastermind dito sa maanumalyang flood control projects o sa katiwalaan dito sa ating bansa? Ang malinaw na lumalabas as of last night, no, ay kilala na yung number 3 at saka yung number 2 sa mga mastermind. Ang hinahanap natin ngayon ay yung number 1. Kasi number 1, bakit ko nasabi yan, Admar, Jade? Si Yeda Romualdez nagsalita kagabi, no, by way of media, na masama ang loob, galit na galit, tumaas ang blood pressure ng husband niya na si Martin. Dahil sa hindi niya akalain na yung kanyang pinagkatiwalaan na si Saldi ko ay makagagawa ng mga ganito, no? So, hindi pwedeng gumalaw si Ko. Isipin mo kung normal ang pag-iisip mo, no? Hindi ang apelido mo, ano apelido mo, Jake? Calabroso po. Calabroso. O, kaya, so Jade Calabroso, hindi Jade Soto. O kaya Admar Villando, hindi Admar Lacson, no? Isipin mo talaga, hindi pwedeng gumalaw yung saldi ko nang walang bendisyon. Kumbaga sa Katoliko Romano Kandado Sarado Tinapo ng Susi, na hindi gagalaw nang walang bendisyon ni Martin, yung saldi. Hindi rin pwedeng gumalaw yung saldi, ay yung Martin, ng blind si Ferdinand. Di ba? Kasi meron kang intelligence fund, government intelligence fund of roughly 17 billion. At sasabihin mo, hindi ko alam paano tayo umabot sa ganito. Ang tawag ng lolo ko dyan ay isang tangat kalahati ka kapag ka ganun.